Ito ang matagal nang pinaghahandaan ng mga Boy Scouts sa Zamboanga City. Ang 3 araw na Boy Scout of the Philippines Zamboanga City Council Jamboree 2024 sa Freedom Park sa Barangay Pasunangka. Ang naturang scouting activity, inaasahang dadaluhan ng mahigit 2,000 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan ng Zamboanga City. Pero ito ang hindi nila napaghandaan. Bago pa man kasi formal na magsimula ang Jamboree nitong Huwebes, 15 sa mga dumalong Boy Scouts na kuryente. Lumipad talaga sila. Nakita ko talagang dugo. Nakakasakit talaga na nakita mo yung mga kasama mo na natumba. 12 ang sugatan habang 3 sa kanila patay. Pumunta kaagad kami sa ospital. Nanginginig talaga ako. Yakap-yakap ko siya. Kwento ng isa sa mga saksi at senior scout na si Clexter, habang abala raw ang lahat sa pagsiset up ng kanilang campsite, may 4 na Boy Scout ang nagtangkang ilipat ang isang nakatayo ng tent. Pero ang ililipat nilang tent, aksidenteng sumabit sa isang live wire. Kaya ang 4 na Boy Scouts na may hawak sa tent, pati na ang 11 taong nakasilong dito, lahat na kuryente. Lumipad talaga sila. Nakita ko talagang dugo. Nakakasakit talaga na nakita mo yung mga kasama mo na natumba. Gusto talaga namin ma-save seniors namin, pero natatakot din at the same time, baka madamay. Sina Clexter at ang kanyang mga kasama, inilayo na muna ang iba pang scouts na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Kasi ayaw namin madamay na naman sila. Kaya nagpapanik na kami sa loob, kailangan namin gawin yun. Ang ipinagtataka raw niya, Naisip ko agad, bakit walang medic? Wala talaga kahit sino pumunta doon. katunayan, sila nga lang daw ang nagsagawa ng first aid sa mga biktima. Mga scouts pa talaga nag-CPR, ipinaparevive doon. Kalaunan, may dumating naman daw na ambulansya. Isa-isa pa kinukuha. Yun yung masakit. Natagalan. Karamihan sa 12 nakaligtas, nagpapagaling ngayon sa Zamboanga City Medical Center. The remaining 10 are all stable right now and for observation pa po sila. Lahat. Pero ang grade 5 student na si Nashmar, mas pinili raw na sa kanilang bahay na magpalakas at magpagaling. Nagtamo siya ng sugat sa braso, kamay, tagiliran at hita. Ganito po yung lalaking sugat niya na habang buhay na siguro magkakaroon ng piklat sa katawan ng anak. Kwento ng ina ni Nashmar na si Mariam, hinatid pa raw niya ang anak sa eskwelahan bago ito tumulak sa venue ng Jamboree. Good luck! Kaya hindi niya raw lubos inakala na ang susunod nilang pagkikita sa ospital na. Nakita ko yung anak ko na hagulgol talaga siya ng hagulgol sa akin yan. Sabi niya, ma, nakuryente ako, nakuryente kami lahat. Yung mga kaibigan ko, nasaan na kaya yung mga senior namin? Kasi nakita ko sila, ma, nakandusay sila lahat doon sa lupa. Kwento sa kanya ni Nashmar, inilipat daw ng kanyang mga kasama ang tent para mas may malaking pwesto sila magalawan. Ang gusto daw mangyari ng senior nila, pa yung tent daw, nilipat daw doon para daw kasi may space pa daw. Binuhat daw yun. Hanggang nangyari na nga ang hindi inasahan. May way daw sa taas, ang nakasagi na daw. Pag-usog daw niya, may bakal daw doon, nakahilera doon. Yun daw ang hinawakan niya. Gayunman, ipinagpapasalamat pa rin ni Mariam na buhay ang kanyang anak. Malaking salamat ko sa taas na buhay yung anak ko. Na hindi ko alam kung sisisiin ko ba yung sarili ko. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako ganyan. Kasi kami din yung may kagustuhan pasalihin sila doon. Kasi buong akala namin safety nga sila.
Isa sa 3 sinawimpalad na Boy Scouts, ang 17 anyos na anak ni Mercy na si Kevin. Napakasakit sa kahit sinong magulang, lalo pat magpapasko. Ito po ang damit ni Kevin, yung nangyari na trahedya doon sa abong-abong yun na kuryente po sila. Maraming dugo kasi lumalabas yung dugo sa ilong niya. Tapos ito yun sa harap. Tinanggal lang yung patch kasi nilipat doon sa bago niyang gamit ngayon na uniform. Ang idolo raw talaga ni Kevin, ang tatay Manuel niya na isang sundalo. Paglaki daw niya, gusto niya maging sundalo rin daw gaya ng papa niya. Kaya para paghandaan ito, si Kevin nag-Boy Scout. Mulang daycare hanggang ngayon, magsama talaga siya kahit saan magpunta, sir. Yung mga jamboree, nandoon talaga siya palagi. Si Mercy, aminadong kabado sa tuwing nasa scouting activity ang kanyang anak. Kaya todo bilin daw siya rito. Kung may camping siya, ang tinuturuan ko, ganito, ayusin mo. Magdala ng mga plastic, kung may ulan, ipasok mo sa para hindi mabasa. Maraming skills po siya. Nagtuturo nga siya dito, yung mga private school, para magkaroon siya ng extra money. Sa totoo lang, tutol siyang pasamahin si Kevin sa kanilang scouting activity. Sunod-sunod daw kasi ang gastos, lalo't magtatapos na rin ito ng senior high. Sabi ko, wag ka na lang magsali muna. Ang hirap naman yung wala tayong pera, yung palagi sabi niya, libre naman, magtrabaho ako. Hanggang natuloy ngang sumama si Kevin itong Miyerkules. Isang araw ang lumipas, natanggap na lang ni Mercy ang masamang balita. Yung girlfriend niya nag-text sa ate niya, ate, punta kayo ng ospital ni tita kasi si Kevin may problema. Nakatalo nga ako dahil narinig ko ospital. Parang nagulat na talaga ako. Pumunta kaagad kami ospital. Pagdating ko, niyakap ako ng isang teacher doon. Hindi ko kilala, sir. Basta sinabi, sorry talaga. Hindi man namin natulungan daw si Kevin. Sila 3. Kasi sabi nila, patay na daw dumating sa ospital. Ang itim talaga yung mukha niya. Hindi ko talaga sir. Nagsigaw na lang ako. Pasok sana ako, pinigilan ako, bawal daw magpasok. Yung ni-revive, yung nilagyan ng board sa likod, tapos yung kinuryente. Sabi ko, wala na talaga. Hindi rin matanggap ni Eileen na pinaglalamayan na niya ang 17 anyos niyang anak na si Alvien na nito lang Miyerkules. Masaya pa raw sa kanyang nagpaalam para dumalo sa scouting activity. School bahay lang talaga siya, sir. Mas priority pa nga niya yung school kaysa yung sa nanay niya, sir. Kasi mag-uwi siya doon, sir, sa hapon na. Yung focus niya talaga sa scout, sa school. Kasi gusto niya talaga yung mataas na rank, sir. Kaya pinabayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Bagamat sa pagbo-Boy Scout daw umikot ang buhay ni Alvien, hindi naman daw nito pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Okay naman yung grades niya, sir. Yung pag-aaral ni Alvin at saka yung Boy Scout, binabalance niya, sir. Desidido raw kasi itong makatapos ng pag-aaral para matupad ang pangarap nitong maging pulis. Taas talaga yung pangarap niya, sir. Kahit wala na siyang tatay. Sobrang sakit talaga, sir. Sa bahay pa lang, sir, inano na nila ako kasi parang nanginig na ako na gano'n nangyari sa anak ko. Sabi nila, na-save niya yung bata, nasipa daw niya para hindi maano talaga digit sa kuryente, sir. Mapaglambing siya doon sa mga teacher. Pag inuutosan siya, masunurin talaga. Kaya yung mga teacher na umiiyak talaga sila, sir, pag nagpunta sila dito. Kahit yung mga student, sobrang sakit talaga, sir. Parang tagos talaga sa puso ko, sir, na hindi ko masabi, sir, kung ano talaga yung mangyayari sa buhay ko, sir, kung wala na siya, sir. Siya pa yung nag-iisang anak ko, tapos siya pa yung wala na. Dahil sa nangyari, ang Jamboree kinansela. The organizer, we really do not know kung na-coordinate ba sila sa mga medics, yung mga ambulance, yung nakatambay. Dapat nag-request ba sila to put it up, yung mga nakita na nilang hindi ba ka nais-nais. Typical yung 30,000 volts na nanggagaling sa mga cables, sa sources, mga electric companies. Pag nakapasok na sa katawan, masisira na yung ating mga neural system, masusunog. Parang you're burning from the inside. Naapektuhan na niya yung pagtibok ng puso. In case po na kuryente yung tao, isa sa mga participants natin, make sure po ang first natin gagawin is putulin natin yung kuryente, then assess the patient. If need to conduct CPR, kung marunong po, do it or call an emergency hotline. Hindi ito ang unang beses na napabalitang may nangyaring aksidente sa aktibidad ng mga Boy Scout.
Nito nga lang Enero, isa namang Boy Scout mula Misamis Occidental ang nalunod sa kasagsagan ng isa ring scouting activity. Meron pong iba't ibang level ng mga gawain sa scouting. At sa lahat ng ito, napakahalaga po ng risk assessment, lalo na po yung ating paghahanda, particular na po sa mga venue na paggaganapan ng ating jamboree. Ang pagkakasabi po nung pamunuan po nung Boy Scout coordinator po doon sa jamboree na sinagawa, prior po doon sa opening nila, nag-request daw sila sa Samsilco na pati yung police, pati barangay, inimbitahan nila doon para doon sa isasagawang safety ng area. Nagpadala daw sila ng invitation, anyet, tumawag lang daw sa kanila at hindi nagpunta. Ito po ay masasabi po natin na very unfortunate incident at talaga pong nalulungkot po ang Boy Scouts of the Philippines dito po sa pangyayaring ito. Bagamat meron na rin po tayong safeguarding policy, ay re-reviewin pa rin po natin yung ating iba pang mga existing rules and regulations and standards upang masiguro na number one, hindi na po sana maulit yung mga ganitong aksidente. Wala naman akong sinisisi, sir. Ang question ko lang kung sino yung responsable doon sa tent. Hindi nila pa responsibilidad na dumala ng tent na walang consent ng mga teacher, ganyan. Kasing laki ng tent eh. Pero sa sinapit ng 3 Boy Scouts, sino ang dapat managot? Since the last 2 days, nakatutok po muna yung ating local council upang matugunan po yung pangangailangan ng ating mga biktima, yung pong 3 nasawi at yung pong mga na-injure at isinugod sa ospital. But right after na maging stable na po ang lahat, ay ipagpapatuloy po natin yung ating in-depth investigation doon po sa naganap na aksidente upang matignan po natin kung meron man pong mga gaps na kailangan i-address at anong polisiya po yung kailangan nating ma-institute to make sure na ma-address po yung gaps na ito. Sa kabila ng nangyari, ang pamilya ng mga biktima, wala raw balak magsampa ng reklamo. Inaano ko lang na hindi nila ako pababayaan sa gastusin ni Alvin. Parang disgrasya or hindi ko alam paano. Kung sana may ambulansya, may ano man sana doon, nagbantay or ano ba para yun, nadala ka agad. Ang mga Boy Scout kilalang laging handa. Pero ang kanilang mga kapwa Boy Scout at mga mahal sa buhay, kailanman hindi na paghandaan ang ganitong klaseng trahedya. Bunso siya, sir. Siya ang baby namin. 100% talaga, sir. Suporta sa kanya. Kasi yun talaga ang gusto niya, sir. Mag-Boy Scout siya. Sobrang mahal ko po talaga, sir. Hindi ako makatulong, sir, kung wala talaga yan. Parang nagpakahiro talaga siya, sir. Para lang yung bata na masave niya. Pero yung buhay niya, hindi niya na-save. Kaya masakit talaga yun sa akin, sir. Ganun nangyari sa anak ko, sir. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.